Patuloy na nakabantay ang mga otoridad sa ikalawang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Pag-usapan natin yan kasama si Police Major Hazel Asilo, hepe ng NCRPO Regional Public Information Office. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Yes, magandang tanghali po. Ma'am, matapos nga itong surprise rally kahapon, ano na ho yung bago nating security plan ngayong araw, lalo nga't may opisyal lang inilabas na permit para po sa mga nagrarally. And I understand, hanggang alas 8 lamang po ito ng gabi, hindi po ba? Yes po, sa ngayon po mas organisado po yung ating security operations dahil mayroon na pong permit at malinaw na po ang parameters ng kanilang activity. Mas kaya po nating naipwesto at mga personnel sa People Power Monument. Ganon din sa ibang lugar na may pagtitipon para po matutukan ng ating crowd management, traffic management, ganon din yung ating public safety. Personal din po nagsagawa ng on-site inspection si Regional Director Police Major General Anthony Abelin para tiyakin pong maayos ang implementasyon ng ating security plan. Base po sa ating monitoring, nanatiling mapayapa ang sitwasyon at sa ngayon po nasa 4,000 po yung ating crowd dito ngayon sa People Power Monument ngayong 12 noon. Ang inaasahan po natin na hanggang mamayang alas 8 ay dadagsa pa po yung kanilang mga kapatid o yung mga kasamaan patuloy. May mga nagsasabi po na sa mga report na parang they want na mag-rally o yung araw ng protesta nila ay umabot ng hanggang Biyernes. May balita na ho ba kayo mula sa QCLGU kung may negotiation muli na nangyayari at posibleng ma-extend po ito, yung permit na ibibigay? Sa ngayon po, wala pa po tayong confirmed na report or na nagkaroon po sila ng paghingi ng extension hanggang Friday. Pero sa ngayon po, ang ating pong hawak pa lamang po na permit nila ay hanggang mamayang 8 p.m. po. So magdidepende po sa approval ng Quezon City Government kung sila po ay nag-request at na-approve ng additional na mga araw po or ma-extend po sila ng ilang araw pa. Kahapon na ipatupad yung full alert status sa buong bansa dahil sa biglaang mobilization. Mananatili ba ang highest security alert na ito ngayong araw o may mga babaguhin sa deployment ng mga pulis? Sa ngayon po, nananatili pong mga full alert status po ang NCRPO habang nagpapatuloy po yung ating mga activities dahil hindi lamang naman po ito ang ating binabantayan at minomonitor na activity dito sa NCRPO. Sa ating pong monitoring, meron po tayong nasa 6,000 po na security personnel na nakadeploy sa iba't ibang areas po dito sa Metro Manila, dun sa ating mga identified rally sites. Meron po tayong mga deployed personnel sa Menjola area, sa EDSA Shrine, ganun din sa Ayala Bridge at sa US Embassy. At patuloy natin ina-assess yung sitwasyon sa ground at kung kinakailangan natin ng adjustment sa deployment, kung sakali man po may pagbabago sa mga sitwasyon, ayun po ang gagawin ng NCRP. Ma'am, kahapon nagkaroon ng tensyon nang iharang ng mga rallyista yung kanilang bus sa EDSA. May mga inaresto po ba at may mga nasaktan ba sa tensyong ito? Yung po ating dalawang injured na PNP personnel, i-verify po natin na kung maaari na po sila ay makapag-home, uwi na po sila ng kanilang mga bahay since sila po ay kahapon ay nakakonfine. Yun naman pong ating mga arrested na individuals ay ni-release na po for further investigation since nangangala pa po tayo ng dagdag na ebidensya para po sa mga posibleng ikakaso po sa kanila. Biglaan yung mobilization kahapon, nagharang sila ng napakaraming sasakyan at marami pong naperwisyo. So dito ba walang violation na nagawa sila or may masasampahan ng kaso dito sa kanilang ginawang mobilization nang walang permit? Pagdating po dun sa ating kung may masasampahan po ng kaso, lalo po yung mga organizers na dun sa surprise rally na naganap kahapon, yan po ay pinag-aaralan ng pamunuan ng PNP. At ganun din po, nakikipag-usap din po tayo sa organizers sa grupo ng INC para po maipaalam sa kanila yung kanilang mga posible pong kaharaping kaso dahil dun sa nangyaring abala. Kahapon po, maghapon ay naging masikip po yung daloy ng trapiko dito sa EDSA. Kagaya yung napakaraming sasakyan nun sa along EDSA, yun ba bawat sasakyan mabibigyan ng ticket man lang? Yan po ay kino-coordinate po natin sa MMDA since meron naman po tayong mga CCTV na maaaring i-review. So
So yan po ay pinag-aaralan ng PNP, ng MMDA, ganun din po ng INC kung ano po ang magiging solusyon, kung meron po bang dapat sampahan ng kaso. Yan po ay sa ngayon po ay pinag-uusapan pa ng iba't ibang po. Wait, ma'am. You're saying na pinag-aaralan pa kung may kakasuhan or siguradong may makakasuhan pero pinaplansya pa kung sino ang sasampahan at anong kaso ang isasampa? Kung ano pong mga kaso, kung ano mga kaso ang mga posibleng kaharapin ng mga organizers po or yung mga sasakyan po na nakakahambalang kahapon sa EDSA. Pero definitely meron pong magiging accountable on this. Yes po, meron po tayong meron po mananagot, kumbaga po. Inaasahan po bang mas dadami pa, ma'am, yung sasama sa rally ngayong araw at ano yung magiging plano ng PNP para nga masigurong hindi na naman masasakop po ng mga rallyista yung mga daanan na dapat ay bukas sa mga commuter at motorista? Posible pong madagdagan pa yung ating mga bilang ng mga kanok dahil may mga patuloy pa pong dumarating dito sa venue. At sa pinakahuling monitoring po natin nasa 4,000 po yung nandito na participant dito sa People Power Monument. Patuloy po yung ating koordinasyon sa MMDA, sa local government ng Quezon City, ganun din po sa rally organizers para matiyak po na hindi na po mauulit yung nangyari kahapon. Kanina pong umaga, tumulong na po tayo para ma-clear na po yung daan. Sa ngayon po, maayos na po yung daloy ng trapiko dito ngayon sa EDSA. Wala na pong nakahambalang na mga bus dito tulad kahapon at nabigyan na po ng tamang lugar or pwesto yung mga nakapark po na sasakyan ng ating mga nag-participate po dito sa PPA. Major, ano ang inyong direktang paalala o advisory sa mga commuter na daraan sa EDSA Ortigas at White Plains ngayong hapon? Gayon din sa mga protesters para mapanatili ang kapayapaan po. Opo, sa ating po mga commuter, hinahikayat namin kayo na sundin ang traffic advisories ng MMDA at ng PNP. At kung maaari po ay gumamit po tayo ng alternatibong ruta upang maiwasan ang mabigat na daloy ng trapiko sa paligid ng EDSA Ortigas at White Plains. Sa ating po mga kalahok naman po, hinihiling namin na patuloy na makipagtulungan sa mga otoridad, sumunod po sa mga kondisyon ng kanilang permit, at sa mga umiiral na batas, ganun din po sa paggalang sa karapatan ng iba habang isinasagawa po natin ang aktibidad dito sa People Power Monument. Ang hinihiling lang po namin ay ang kooperasyon ng lahat upang maipagpatuloy po natin ang isang mapayapa, maayos at ligtas sa pagtitipon para po sa kapakanan ng lahat. Major, nagkaroon daw ho, ano ang inyong komento doon sa mga nagsasabing nagkaroon ng failure of intelligence sa rally kahapon dahil hindi raw nalaman agad ng mga otoridad dito? Hindi naman po nagkaroon ng failure of intelligence. Meron po tayong monitoring at alam po natin na magkakaroon po, meron pong information tayo na magkakaroon po ng pagtitipon. Ang hindi lang po natin natukoy ay yung eksaktong date kung kailan po sila magkakaroon ng pagtitipon dito sa People Power Monument. So kulang nga po yung mga detalye or impormasyon na nakuha po natin. Intelligence report or details. Nakalusot ma'am. Hindi naman po natin masasabing nakalusot dahil as soon as nagkaroon po tayo ng mga paunti-unting nagpupunta dito na nagkakatipon, meron na po agad tayong nakadeploy na personnel para po masiguro na meron pong nagmo-monitor sa kung anong nangyayari dito sa White Plains. Marami pong salamat sa inyong oras, Police Major Hazel Asilo, Hepe ng NCRPO Regional Public Information Office.